Hello. Okay, nanapunta sa English 3 or Grade 3 English Quarter 2 Module 1. English 3 Quarter 2 Module 1. Using be verbs correctly. Using be verbs correctly. Okay, now dire na ta sa what is it. Okay, dire na punta sa what is it. Okay, what is it? Directions. Read the following sentences. Read the following sentences. So ato sang basahon mga bata ang mga musunod nga mga sentences, mga pangungusap mga bata. So first sentence, number 1. Friends are sad. Friends are sad. So sa first sentence mga bata, so napansin ninyo nga naay siya'y gi linyahan or gi underlinean nga word. Unsa nga word ang gi underlinean or gilinyahan? Okay, ang word nga, unsa nga word? Are. Okay, are. Then number 2, the second sentence. Home is the safest place for learning. Home is the safest place for learning. Okay, in the second sentence, so what is the underlined words there? In the second sentence, what is the word which is underlined? Okay, sa nga words. What is the word that is underlined? Sa nga word nga na underlinean. Okay, word is, sa nga word? Word is. Okay, the underlined word is, okay, manisiya is. Ang gilinyahan nga salita o word mao ang is. Okay, mo na siya gi linyahan, gi underline, gi underlinean. Okay, mo na sa number 2. So next, third sentence ta. Number 3. I am hiding and praying. Again, I am hiding and praying. So what are the words? What are the word that is kanang underlined? Unsa nga word ang na linyahan? What is the underlined word? What is the underlined word? Unsa man ang gilinyahan nga salita or word sa third sentence, sa ikatulong nga sentence, sa number 3. So ang gilinyahan mao ang am. Okay, am. Next, number 4. Fourth sentence. He was studying last night. He was studying last night. So the underlined word here is was. So was ang atong underline nga word. Ang gilinyahan nga salita mao ang was. Okay. Was ha ang gilinyahan sa sentence number 4 or in the fourth sentence. Okay, was. Number 5. They were teaching their younger brother. They were teaching their younger brother. So in number 5, what is the underlined word there?
And number 5, what is the underlined word there? So, in the 5th sentence, ikalima na pangungusap or sentence, the underlined word is were. So, were. They were teaching their younger brother. So, the underlined word is were. Okay, mo ni ang gilinyahan nga pangungusap. Salita. Okay, sa pangungusap sa number 5 mga bata, sa ikalima nga pangungusap, ang gilinyahan diha nga word or salita mao ang were. So, were ang gi-underlinean, no? Gilinyahan nga salita or word. So, nganong kang linyahan na? So, why are they underlined? Okay? Why are they underlined? So, those words, those underlined words, why ka nga to? Anong gilinyahan man ka na? So, we will know that, no? Okay. Ato lang nang bibuluan karon. Okay. The underlined words are called be verbs. So, mga bata, ang underlined words mga bata are called be verbs. So, katong gilinyahan nga mga salita or word, ang tawag ato nila mga bata, be verbs. So, kaning are, kana siya is, was, were. So, muna siya gitawag na to og, siya og, kani, be verbs. So, the underlined words are called be verbs. Be verbs. Okay, be verbs to siya katong are, is, was, were. So, those are the be verbs. Okay? Be verbs na mga bata ha. Ato na siyang timan-an, be verbs na. These are is, were, was, and are. So, ang is, ang were, ang was, and ang kaning kuan are be verbs na siya. The word be indicates the state of being. Okay? The word be indicates the state of being. So, atong tan-awon karon mga bata. Rules. Okay, muna yung rules niya mga bata. Use is or was if the subject is singular. So, use is or was if the subject is singular. So, atong gamiton ang is or was, kung ato na siyang gamiton, kinahanglan nga ang atong subject mga bata, ang atong subject sa atong sentence, pangungusap, dapat singular. Okay? Kaya ato na may buluan ang subject. So, unsa man kanang subject? Kinara ang example. Okay, mingon gani kag subject mga bata, kanang gihisgutan ba, no? Subject moy ang atong gihisgutan, subject. So, examples. School is waiting. School is waiting. So, our subject here is school. So, kaning school mo nang atong subject. So, school. So, kani. So, ang school mo nang atong subject. Subject na atong school. Then, kaning is, mo na gitawag na to og be verb. Okay, nakuha? Ang is, gitawag na to og be verb. The school is waiting. Okay? Ang subject, mga bata, morning, school. Kanang nag-una, muna subject, school. So, pag singular ang atong subject,
So ang atong gamiton nga verb mao ang singular. Dapat pod singular. So kung singular ang atong subject, so dapat ang atong verb pod, ang atong be verb dapat pod singular. So mogamit tag is or kaning was. Kung atong subject is singular, mogamit tag is or was. Okay? Okay. Next, he was studying last night. He was studying last night. He was studying last night. So, siya nagtuon gabi, last night, gabi. He was studying last night. Nagtuon siya gabi. So, ang atong subject, mga bata, mao ang he. He, siya. Pag mingon gani kag he, siya. Lalaki na siya, no? Mugamit tag he, siya. Pero pasibot anang he, mga bata, siya nga lalaki. Pag he gani, lalaki na, ha? So, siya nga lalaki. So, he. So, ang atong subject, aning nga sentence, mga bata, he. Okay mo na tong subject na to. He. So, kaning he, mga bata, singular na siya. So, ang he, singular na siya. Muna yung atong subject, he. Then, ang yang be verb, mga bata, mao ang was. Was. So, ang yang be verb, was. Okay? Kay singular man ang atong subject, pag singular gani ang atong subject, mga bata, dapat ang atong be verb pod dapat singular. No? Dapat atong be verb singular. Kung ang atong subject singular pod. Okay? Singular ang subject, dapat ang be verb singular pod. So, pareho ani. Was. Was. Okay? Kung ako ha, use is or was. So, magamit ang is or was if the subject is singular. Magamit ang is or was kung ang atong subject kana atong gisgutan nato singular na siya. Unsa ganitong singular, mga bata? Kanang siya ra isa, not more than one. Ha? Not more than no. Pag singular, dapat isa lang, no? Not more than one. Okay? Dili siya mosobra og isa, not more than one. Muna siya singular. So, mo to ha, ang singular, not more than one. So, dili mosobra sa isa. Siya ra jud isa, dili na siya manubra. Isa lang. So, not more than one. Isa lang, one lang. Dili na mosobra. So, mo na pasibot sa singular. Usa lang. Dili daghan. So, tong singular, dili daghan, isa lang. Isa ra. Not more than one. Okay? Okay, next. Use are or were if the subject is plural. Use are or were if the subject is plural. So, mugamit ta og are og were. Mugamit ta og are or were kung ang subject plural. Mugamit ta sa are or were kung ang subject plural. So, unsa man ang plural, mga bata? Ang plural, mga bata, is more than one. Ang plural, pasibuot, more than one. Sobra sa isa. More than one.
sobra sa isa. So pasibuot, daghana. Kung mingon gani kag plural, daghana. More than one. Okay? Daghan, plural, more than one. So examples. Friends are sad. Friends are sad. Friends are sad. So ang atong subject sa sentence mga bata, so ang atong subject of the sentence, okay, mao ang friends. So ang atong subject mga bata, friends. Mo na ang atong subject. Then igamit siya og are. Are nga be verb. So kaning are be verb ni siya. Ang atong subject, friends. So ang atong subject mga bata, plural na siya, friends. Mga amigo, mga higala. So plural na siya. So mogamit ta og plural, no, mogamit ta og plural nga verb kung ang atong subject mga bata plural pod. Okay? Mogamit ta og plural nga be verb kung ang subject plural. Okay, nakuha? Mogamit ta og be verb nga plural kung ang subject plural pod. Plural siya. Pareho ani, friends, plural man ang friends, kay daghan naman. So ang atong be verb nga gamiton mao ang plural. So ang gigamit niya diri mga bata are. Friends are sad. So subjects nato, ang atong subjects nga friends, plural na siya, daghan. So plural ng friends. Friends, plural na siya. Mo na ang atong subject. So ang atong be verb nato are. Are kay ngano man kay plural mga atong subject. So are ang atong gamiton pag plural ang subject. So plural pod ang atong gamiton nga verb. So mo ni siya ang plural nga verb are. So plural nga verb are na siya. So gitawag nato ni siya og be verb. Be verb nga plural. Okay, nakuha na. So tanawa So ang subject friends. Ang subject na to friends. So kaning friends plural. So ang atong be verb pod nato plural pod are. Are ang atong be verb na to. Plural na siya. Kay plural pod ang subject. So ana ra. Okay, nakuha. Friends are sad. Okay, next. They were teaching their younger brother. They were teaching their younger brother. So our subject here in the sentence is, sa may subject na to, they. Okay, atong subject is they. So they sa Tagalog or Bisaya, sila. So mingon gani kag sila, more than one na siya. Mingon gani kag they, sila, more than one na siya. Sobra sa isa. Pasibuot, daghan. So ang atong subject they. So kana siya plural, sila. Pag mingon gani kag they, sila. So plural na siya, they. So ang atong subject nato they, then plural na siya. So ang atong gamiton pod nga be verb dapat pod plural. So muna atong be verb nato. So kani nga be verb plural ni siya. Atong be verb plural were. Kay nga gamit tawag plural nga be verb kay ang atong subject kay plural pod. They. They were teaching their younger brother. They were teaching their younger brother. Ilanggi tudluan ang ilang kamanghuran nga lalaki. Ilang kamanghuran nga igsuon nga lalaki. They were teaching ilanggi tudluan ang ilang kamanghuran nga igsuon nga lalaki. They were teaching their younger brother. Okay? Kuha na, they ang ilang subject. So, kani nga sentence, they. Muna ang subject na to, they. Doong they, plural. So, ang yung gigamit nga be verb, plural pod, were. Okay?
Okay, proceed ta, padayon ta mga bata. Use the be verb are if the subject is you. Use the be verb are if the subject is you. So atong gamiton ang be verb nga are, kani are, gamiton nato ang be verb nga are kung ang subject is you. Kung ang subject ko ng mga bata, you. So kung subject gani nato you, are ang atong gamiton nga be verb. Okay, timan ina, basta you atong gamiton nga be verb are. You are atong gamiton. Ha? And use the be verb am if the subject is I. Okay, atong gamiton ang be verb nga am kung ang subject nato I. Okay? Okay, gamiton nato ang be verb nga am. Be verb nga am kung ang subject nato is I. Pag subject nato I, am ang atong gamiton. Okay, nakuha ba? Pag mo gamit ta og be verb nga am, ang atong subject jud I. Okay? So, na example rin mga bata. Okay, examples number 1. Example number 1. You are performing well in the class. You are performing well in the class. So, ang atong subject sa first sentence sa number 1, so atong subject na to, di ba you? You. So, pag you ang atong gamiton, ang atong be verb are. Di ba ning siya? Use the verb, be verb, gamiton ang be verb nga are kung ang subject nato is you. So, ang atong subject kay you man. So, are ang atong gamiton nga be verb. Nakakuha ba mga bata? Be verb be verb are, be verb nga are ang muna atong gamiton kung ang atong subject you. Okay? You are performing well in the class. So, you, partner niya, are. Muna nga atong be verb, are. Next, number 2. Second sentence. I am reading. I am reading. So, tingon niya, use the be verb am if the subject is I. So, gamito na to ang be verb nga am kung ang iyang subject I. So, ang atong subject sa number 2, I. So, ang atong be verb mga bata, am. Okay? I am reading. Okay? Do you get it mga bata? Kuha ninyo? Okay, next. Okay, sunod ta. Use the be verb were if the subject is you. And use the be verb was if the subject is I. So, atong gamiton ang mugamit ta og be verb nga were, dapat ang subject you. No? Pag ang subject nato you, were ang atong gamiton. You and use the be verb was if the subject is I. So kung mugamit ta og be verb nga was, dapat ang subject I. Ha? Pag I gani ang subject, ang atong be verb ana was. Okay? Mugamit tag was kung ang atong subject I. Okay, examples. Example number 1. You were painting when your friends arrived. Number 1, you were painting when your friends arrived. So, ang atong subject ani nga sentence mao ang you. So, ang atong be verb, so atong be verb kani. Mo nga atong be verb were. So, subject nato you. So, ang atong be verb were. Were. So, mo nga atong be verb nato. Ang iyang subject human. You were painting when your friends arrived. Okay, next sentence. Number 2. I was studying all day yesterday. I was studying all day yesterday. So, ang atong subject in the second sentence, so atong subject na to in the second sentence. Okay, our subject is I. So, ang atong be verb mao ang was. So, I ang atong subject, then was ang atong verb na to. So, kung mugamit tag was, dapat ang atong subject na to I. Okay?
Mogamit ta og was kung ang atong subject I. Okay? Nakuha? I was studying all day yesterday. So, subject na to, I. Then, was ang atong be verb. So, ana ra.